Hello, good afternoon mga ka-builders. Ito na tayo, update po tayo ngayon dito po sa project natin sa Imos, Buhay na Tubig. Okay, ayan. So sa ngayon mga ka-builders, kung nakikita po ninyo yung skeleton ng Quezon, yung aming paring sa second floor ay nakahanda na po. Ngayon na sa araw na ito, o itong sa vlog na ito mga ka-builders, papakita na namin hanggang doon sa finish na malapit nang matapos. So kung nakikita po niyo mga ka-builders, yung space po na yan dyan sa harapan sa may tapat ng pinto, lalagyan po namin ng cladding yan, design. Parang protection na rin doon sa pintuan kung sakaling may mga hangin, ulan, so hindi masyadong pasok yung tubig. Ayan. So dito naman mga ka-builders, dito sa baba, kung nakikita po niyo itong extension na ito, nilaparan po namin yung dining area. Yun. So, naglapad po kami ng dining area doon. So, ayan mga ka-builders. So, dito sa baba, may kisame na to. Ayan. So, ayan nga po mga ka-builders. Ito. Papasok po tayo. At nang makita po ninyo kung gaano. Kasi po ito halos 2 metro po eh. Tapos by 2.5. So, masyadong maliit nung una. Kaya nagdagdag kami dyan ng 0.70 na extension. Dahil ito nga po hanggang dito lang yan. So, ngayon, ang ginawa po namin dyan, in-extend namin ng bahagya para lumuwang ng bahagya yung paglalagyan ng dining table. Ayan. So, mga ka-builders, ito. Pasyal naman po tayo dito sa kusina. Ayan. Ito po yung kitchen area. Tapos, dito po naman, yung CR. Ayan. So, ready na. Maglalagay na lang po dyan ng mga accessories. Closure glass enclosure. Tapos ito yung lavatory. Ayan. Si Master. Inaayos na yung lavatory. Paglalagyan. Yun. So, tara mga ka-builders. Akyat naman tayo. Okay? Dito sa taas po, yung bintana dati. Ayan, ito na nga po. Na tinibag namin, pinasarado na. Dahil nga po sa 2 kwarto po yan doon sa kabila, yung dating kwarto. Tapos yung in-extend namin na 1 kwarto dito sa bandang itaas. Tapos yung dating CR dito, tinibag na namin dahil ito po yung gagawin naming access papunta dito sa 1 kwarto na ginawa namin dito sa labas. Yan. So, yun mga ka-builders, ito. At nagtatiles na rito para sa taas, yung sa veranda. Yan, yung pinaka-terrace nila dito sa taas. Tinatiles na rin. Kasi halos sa 2 buwan na po kami rito na gumagawa. Kaya kailangan po mai-prepare ng lahat. Dahil marami pong mga project na kasunod. Yan. So, ito naman po yung CR dito. Yan. Masyado pong maliit siya kung ikukumpara talaga sa mga regular na CR natin. Dahil ito, halos 1 metro lang po ang lapad. Tapos, ang mangyayari po dito, bowl lang ang ilalagay. Wala pong shower. Yan. Kasi nga po, masyadong maliit. Pang-emergency lang po talaga yan. So, ang paligo, doon sa bandang ibaba. So, ang mangyayari po dito, ito lang dahil ang lapad po, ang haba po niyan is nasa 5 feet lang eh. So, masyadong makitid lang po talaga. Ayan, at red na, nakapag-kesame na kami. At nagtatiles na rin. Yan. Dahil kailangan na po talagang i-tiles na. At sa 2 buwan na po ng trabaho namin, so siguro po, medyo
nabibitin na kami. Ayan. So, okay na. Si Master, nag-aayos na ng mga bintana. Yan po, nagkabit na kayo ng mga bintana po. Mga aluminum glass. Ayan. So, okay na yung ating tiles dito. Mga grout na lang ang ilalagay dyan. Ayan, mga ka-builders. Ang glass window natin, okay na. So, maglilinis na lang kami. Ito. Ayan. So, pagkalipas po ng mga ilang araw, ito, tapos na po yung aming pagta-tiles. At may grout na rin. Yung aming CR, okay na rin. Ayan, naka-tiles na rin. At kinakabit na po yung bowl. So, makinis na rin. Ayan. So, dito naman kami sa baba ngayon. So, ang ginagawa namin naman dito sa baba, ayan, nagpipinising na. At may mga additional tayong tinitibag. So, yun. Okay na kesame. Tapos, may cove light na rin. Naglagay na rin kami ng cove. Tapos, eto, nakapagkabit na rin kami ng kung ano-anong ibang accessories. Tapos, namasilyahan na. Ayan. So, itatiles na lang namin itong bandang ibaba. So, okay na yung lavatory. Tapos niya, ikabit na rin namin yung glass enclosure para dito sa shower. Ayan. So, ito, sa time na yon maglilinis na lang kami rito. So, yung lavatory na lang ikakabit. So, ayan mga ka-builders. Ito yung update naman ng time na tapos na yung bandang loob. Dito naman sa labas. So, halos paunti-unti, magpipintura na kami dito sa labas. Maglilinis. Ayan. Para na sa ganun, no, yung iba-ibang mga finishing na gagawin namin ay madali nang gawin. Ayan. Yung gate po niyan is wala namang sinabi yung may-ari kasi na kailangan elegante. Simple lang. Kailangan lang naman talaga is mailagay yung Yan. Sa bagay po, tayo talaga ang nagdi-design niya, nagdi-desisyon para doon sa ilalagay. Yan. So, doon nga po pala sa mga nagpaplano na magpagawa, dapat po, pinag-uusapan po muna ninyo yung mga gagawin. Kung ano po ang dapat ikabit, ano po ang dapat design. At bago po natin estimate po yan, dapat po may mga plano na po kayo. Ayan. Gagawa kayo ng plano para ma-estimate po natin o kung wala naman po kayong plano na pinagawa, willing naman po kami mag-provide ng plano kung magkano po ang budget ninyo. Doon po tayo magbabase sa budget ninyo para maigawa po natin ang plano o disenyo yung nakapaloob doon sa budget na magiging parehas lang po sa disenyo. Kasi kung magkano lang po ang budget natin, doon po gagawa tayo ng disenyo. Ngayon, nasa sa inyo na lang po yan kung mag-a-adjust po kayo. Kung halimbawa, kaya naman ang budget. So, may mga suggestion naman po. At willing naman po tayong i-adjust rin yung design na gusto ninyo. Ayan. So, ito na nga po sa bandang itaas. At medyo okay na. Nakapagkabit na kami ng pintuan. Nakapag-pintura na rin kami. Ayan. At interior, pintura na yung ginagawa muna namin. So, primer at saka finishing na dito. Ayan. So, ngayon mga ka-builders, doon po sa nagpaplano, katulad nga po na nasabi ko kanina, wala naman pong problema sa pagpapagawa ng bahay basta naayos lang po sa budget. Kasi kung minsan po tayo, yung gusto natin hindi nasusunod dahil nga po sa kinakapos tayo sa budget. Ayan mga ka-builders, malinis na po yung labas. Ayan. So, sa ngayon, sa araw na ito, o itong mga darating pang mga araw, ang ginagawa na lang po namin dyan ay mga cabinet. At saka yung mga ibang retouch. Ayan. May pintura na at malinis na po yung labas.
So, dito na lang po, nagtatiles na rin po kami dito sa hallway, yung pinakadaan papunta sa loob. Ayan, so sa ngayon, yun, naglalagay na rin pala na kami ng halaman. So, kung minsan, sinasama na rin po natin yan doon sa ating trabaho na kung gusto nila ng landscaping, so kami na rin magdi-design. Ayan mga ka-builders, so ito na po yung update, huling update ko dito sa project namin. So, abangan nyo po ang susunod na iba-vlog ko o i-upload ko ay yung finishing na nito pag turnover. Ayan, dahil nga po sa ngayon may ginagawa nga po kami dito sa may Sierra Nevada sa Gentry na isang malaking bahay. So, yun ang abangan nyo po. So, ngayon po mga ka-builders, hanggang dito po muna ako. At ang susunod nito ay yung finishing na po ng mga cabinet na or maaaring i-upload ko pa rin o i-update ko kayo doon sa mga ginagawa namin disenyo o style ng cabinet na gagawin. Okay? Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po.